Kinabukasan maagang nagising ang kambal at agad na pumunta sa kwarto ng daddy nila. Daddy, wake up! Umaga na po, sabi ni Aiden at tumatalon-talon pa. Silang dalawa sa higaan ni Kenneth. They used to do that every morning. Kapag sila ang unang nagigising, pumunta sila sa kwarto ng magulang nila at ginugulo ang tulog ng mga ito. Ang kaibahan lang ay wala doon si Ara. Kahit na antok pa rin si Kenneth ay napangiti na lang siya dahil sa kakulitan ng mga anak niya. Kahit na marami siyang iniisip ay nandyan pa rin ang anak niya para pasayahin siya. Nagtaklob siya ng unan para kunwari ay ayaw pa niyang gumising. Alam niya kasi nakukulitin siya ng kukulitin ng mga ito hanggang sa tumayo siya. Kuya, ayaw pang gumising ni Daddy oh. Pagsusumbong ni Addison na ikinatingin sa kanya ni Aiden. You know what to do, Addie. Nakangiting sabi ni Aiden na mas ikinangiti ni Addison at agad na inupuan ng kanyang ama. At ginawang parang malambot na higaan si Kenneth na inupuan ng inupuan. Daddy, wake up! Gising na, Daddy! Sigaw na yugyog ni Addison dito. Kaya mas napangiti si Kenneth. Hinayaan niya muna ang anak hanggang sa makatsyempo na siya agad na hinuli si Addison at kiniliti ito. Daddy, stop it! Ha, kuya. Help me. Nahihirapang sabi ni Addison dahil sobrang pagtawa niya sa pagkakiliti ni Kenneth. Agad naman na dinambahan ni Aiden ang likod ni Kenneth dahil inihaga niya si Addison para makiliti niya ito ng maayos. Get off her, Daddy. Sabi ni Aiden na mas lalong ikinangiti ni Kenneth. Ngayon na lamang sila ulit nagkaroon ng ganitong pagkakataon, yung naghaharutan sila. Gusto mo rin pala ha? Sabi ni Kenneth na ikinalaki ng mata ni Aiden at aalis na sana ng naging mabilis ang kilos ni Kenneth. At hinawakan agad si Aiden at naitabi na niya ito kay Addison pagkatapos ay sabay na kiniliti ang dalawa. Daddy ha, stop Daddy. Nagmamakaawang sabi ni Aiden na ikinatawa naman ni Kenneth. Ginugulo ninyo ang tulog ni Daddy, eto ang parusa nyo. Nakangiting sabi ni Kenneth at kiniliti pa ng todo ang dalawa. Daddy, hindi na po. Balik ka na sa tulog mo, hindi ka na namin guguluhin. Sabi ni Addison sa kanya kaya huminto na si Kenneth. No, it's okay. Basta kayo ang sasalubong sa akin, ayos lang. Nakangiting sabi ni Kenneth habang nakatingin sa kambal na nag-a-adjust pa dahil sa kakiliti niya. Nang makabawi ng lakas ay agad na bumangon ang dalawa at yumakap kay Kenneth at hinalikan siya sa pisngi. Good morning, Daddy. Natuwa si Kenneth dahil sa ginawa ng kambal sa kanya. Good morning too, babies. How's your sleep? Tanong niya sa mga ito. Hindi po gaanong maayos, sabi ni Addison na ikinakunot ng noo niya. Bakit namamahay ba kayo? Tanong niya sa dalawa pero umiling lang sila. No, Daddy, because we know that Mommy will be gone for a month. Natigilan sandali si Kenneth dahil sa sinabi ni Aiden, pero nung makabawi ay agad na hinawakan niya ang kamay ng dalawa at tinitigan ng diretsyo sa kanilang mga mata. Listen babies, don't think about Mommy too much, okay? Always pray that she will be okay soon. Huwag kayong mag-alala, di kayo pababayaan ni Daddy. Sabi niya dito habang nakatingin sa mata ng dalawa kaya ngumiti ang mga ito sa kanya. Daddy, alam naman namin na di mo kami pababayaan, na miss lang namin si Mami, sabi ni Addison sa kanya. Alam kong miss na rin kayo ni Mami, ang mahalaga ngayon ay nagiging maayos na siya. Isipin nyo na lamang na sa mga araw na dadaan ay mas magiging maayos na si Mami. Tumango naman ang kambal dahil sinabi ni Kenneth at gumiti na. So let's go na, ipagluluto ko kayo, sabi ni Kenneth at bumaba na sila. Tulog pa mga kasama nila dahil alas 5 pa lamang ng umaga. Dahil sa antok na antok pa si Kenneth ay hindi na niya yun pinansin para sa mga anak niya. Nang makababa ang mga ito ay tinulungan ng kambal si Kenneth sa mga gagamitin niya sa pagluluto. At habang nakasalang ang luluto niya ay naglalaro ang mga ito. Kahit papaano ay sumaya silang mag-aama sa kabila ng mga nangyari nitong nakaraang araw at sa pagkawala ni Ara pansamantala. Lumipas ang oras at maya-maya pa ay sunod-sunod na nagsidatingan ang mga kasamahan nila at ang niluto ni Kenneth ang kanilang kinain. Masaya na kumain ang mga ito sa hapagkainan hanggang sa matapos na sila at pumunta sila sa sala.
Pinapunta talaga ni Kenneth ang mga ito sa sala upang doon sabihin ang kanilang mga binabala at upang aminin na rin ang totoo niyang pagkatao. Kenneth, ba't mo ba kami pinapunta rito? Nagtatakang tanong ni Grace sa kanya. Ganito kasi yon, pinapupunta ko kayo dahil mayroon akong sasabihin na tungkol sa pagkatao ko namin. Napakunot ang noon ng iba dahil sa sinabi ni Kenneth habang ang pamilya ni Kenneth ay kinakabahan dahil maaaring hindi sila tanggapin ng mga ito. Ngunit kailangan nilang harapin ang pagkakataong iyon dahil para ito kay Ara. Teka wait, sino tong babae Kenneth? Napatingin sila kay Grace nang magtanong ito muli. Naglilibot ito sa mga pictures na ando doon hanggang sa napansin niya ang isang babae na kasama ni Kenneth sa larawan. Sa tanong pa lang ni Grace ay may alam na si Kenneth na kung sino ang babaeng tinutukoy nito. 4 na babae lang naman ang mahalaga sa buhay niya. Ang mama niya, si Kelly, si Addison at si Ara. Kahit alam niya na ang kapatid niya ay iyon. Napatingin muna siya sa mga magulang niya bago muling tumingin kay Grace na nagtataka pa rin. May sasabihin ako sa inyo so please sit down, sabi ni Kenneth at naupo na sa isang single na sofa at agad naman na sumunod sa kanyang kambal at kumandong dito. Ang iba naman ay walang nagawa kundi ang maupo na lang din sa sofa at inintay ang sasabihin niya. First of all, alam kong alam niyo na isa akong mafia boss. Napakunot naman ang noon nila dahil sa sinabi ni Kenneth. Dahil di nila akalain ang sasabihin niya ngayon, ang ganong uri ng bagay sa pagkakataon na yan. Pero si Addison lang ang siyang nagulat dahil sa sinabi ni Kenneth. OMG, you're a mafia boss, daddy? Gulat na sabi nito sa ama at mababakasan mo ang excitement sa mata nito. Tumango naman si Kenneth sa kanya. Yes, baby, I'm a mafia boss. Sa sinabi ni Kenneth ay natahimik si Addison kaya natahimik din ang paligid at iniintay kung ano ang magiging reaksyon nito. Tanging siya na lamang kasi ang hindi nakakaalam at si Ara. Kaya? Pero napatakip sila ng tenga nang biglan itong tumili na nag-echo pa sa buong bahay. Addison, ang sakit sa tenga ng tili mo. Sabi ni Grace na kinatigil ni Addison at nag-peace sign sa kanila at humarap sa daddy niya. Like seriously, daddy? Mafia boss ka talaga for real? Tanong muli ni Addison na ikinatango naman ni Kenneth. OMG, my daddy's a mafia boss. Cool. Napangiwi naman sila dahil sinabi ni Addison. You're not mad or something to me? Tanong ni Kenneth na ikinatingin naman ni Addison sa kanya at umiling. Of course not. Ang galing nga po eh. Can I join your organization? Nagulat naman mga lalaki sa sinabi ni Addison dahil kahit paano nito nalaman ang ganoong bagay. How did you know about that? Tanong ni Kenneth na ikinataka ng bata. I just watched it on movies. That's why I know about mafia's gangster, assassins at kung ano-ano pa. Napahinga siya ng maluwag sa sinabi ni Addison dahil ang akala niya ay alam nito sa totoong organisasyon. Samantalang ang iba ay hindi makapaniwala dahil sinabi nito. Talagang mahilig ang kambal sa action movies. Baby, hanggat maaari, sana ayokong ma-involve kayo sa organization ko. Pero anong magagawa ko? Anak ko kayo, sabi ni Kenneth na kinangiti ng malaki ni Addison. So pwede pong kaming sumali? Sabi ni Addison sa kanya at si Aiden ay iniintay din ang sagot nito. Dahil gusto rin niyang maging kagaya ng daddy niya dahil idol niya ito sa lahat ng bagay. Wala sa akin ang desisyon, Addison, na kay mami mo. Sabi ni Kenneth at hinalikan siya sa noo na ikinapuot naman ito. Eh di, 1 month pa yon. But wait, kuya alam mo tungkol kay daddy? Sabi ni Addison na ikinatango naman ni Aiden. Yes, Adi, nalaman na namin noong nakaraan pa. Sabi nito na lalong napuot ni Addison. Yan, daya nyo naman, kunwaring tampo ni nasabi ni Addison sa mga ito. Sasabihin mo ba sa amin ang paliwanag kung bakit ka mafia boss, Kenneth? Napatingin sila sa ina ni Ara dahil nagsalita ito kaya napatahimik na lang din si Addison kasi alam niyang seryosong usapan na iyon. No ma, hindi pa po. Gusto kong sabihin ang buong kwento kapag andito na si Ara. Sa ngayon gusto ko po munang sabihan kayo na meron kaming pinaiipon sa inyo na microchip para malaman namin na kayo talaga ang totoong kayo.
Napakunot naman ang noo nila dahil sinabi ni Kenneth. What are you talking about, son? Tanong ng papa niya sa kanya. Ang kalaban natin ay magaling manggaya ng itsura. Hindi natin alam na andyan na pala sila sa tabi-tabi kaya ang naisip kong paraan ay painom sa inyo ang microchip para sigurado kami na walang makakapasok na ibang tao dito. Sabi ni Kenneth na kinatahimik naman nila. Kagabi pumunta kami sa lugar na pinagkulungan kay Ara at doon namin nakita ang mga bangkay na hinahanap ng mga pulis ang pamilya nila. Pero may nakita kaming sulat at nagbabanta ang siyang may gawa niyon kay Ara. Napasinghap naman sila dahil sinabi ni Kenneth. Ibig sabihin na sa panganib pa rin tayo. Sabi ni Ali na ikinatango naman ni Kenneth. Yes. Kaya kailangan na inumin ninyo ang microchip. Sabi ni Kenneth kaya agad na ikinatango naman nilang lahat. Ayaw na nilang mayroong pang mapahamak sa kanila. Pero sino yung babae? Muling napatigil si Kenneth dahil sa tanong ni Grace. Akala niya ay nalimutan na iyon ni Grace. Ngunit ilang minuto ang lumipas ay walang sumagot kay Grace. Hanggang si Ali ang sumagot dahil hindi magawang makasagot ni Kenneth ng dahil sa pagkabigla. Siya si Kelly, best friend ko siya at parang nakababatang kapatid na din pero si Kenneth. Siya ang nakababatang kapatid ni Kenneth. Nagulat at napasinghap naman ang kambal, si Grace at ang mama ni Ara dahil sa sinabi ni Ali. Napatingin ang mga ito kay Kenneth at huminga ng malalim dahil sa sinabi ni Ali. May kapatid ka, Kenneth? Di makapaniwalang sabi ng ina ni Ara. Tumango naman siya dahil sa tanong nito. Yes, may kapatid ako ma pero wala na siya ngayon. 6 years ago pa. Palungkot na sabi ni Kenneth na kinalungkot naman nila dahil sa nalaman. We're sorry to hear about that. Sabi pa nito na ikinangiti lang ni Kenneth at umiling. No, it's okay. Matagal din po ang pangyayaring yon. Sabi ni Kenneth na kinatahimik naman nila. May tita pa po pala kami sa inyo, Daddy. Hindi namin nakikilala. Sabi ni Addison na ikinatingin ni Kenneth dito at ngumiti ng mapait at tumango. Yes, baby. Alam ninyo ba, gustong-gustong makita ni Kelly ang pamangkin niya, which is the two of you. Sayang lang at hindi niya kayo naabutan. Sabi ni Kenneth na ikinayakap naman ang kambal sa kanya at nagulat pa siya dahil doon. Don't worry, Daddy. We're here po. Sabi ni Aiden at doon pa lang ay naintindihan na niya na dinadamayan siya ng dalawang bata kaya napangiti siya dahil doon. Thank you, twins. Sabi niya sa dalawa at niyakap pa ang dalawa. Matapos nilang mag-usap ay umalis si Eldred para kunin ang microchip na gagamitin nila para mainom na iyon. Sigurado ba kayong ligtas to? Nag-aalala lang sabi ng mama ni Ara. Huwag ko kayong mag-alala, mama. Maayos ang pagkakagawa namin ng mga microchip. Sagot ni Kenneth dito na ikinatango nila, Ali. Tama ang anak ko. Walang palpak na inventions ang ginagawa ng organization namin, kaya huwag kayong mag-alala at magtiwala. Nakangiting sabi ng papa ni Kenneth, kaya sunod-sunod na silang nainom noon. Matapos nila itong mainom ay bumalik sa normal ang kanilang mga gawain. Habang sila Kenneth ay busy sa pag-aasikaso tungkol sa mga microchip na nainom nila upang siguraduhin na maayos ang pagkakainom nito at pagka-function nito ng maayos.